Sa simula sa bansang Mexico, sa lugar ng Guadalajara, si Alex Lewis ay naghahanda upang papasok bilang nurse sa hospital. May dumating na kotse at bumaba ang sakay, may dala silang bulaklak papunta sa reception area upang magtanong kung saan nakakonfine ang kanilang ina. Pagkatapos, pumasok na sila sa kwarto, nandoon din si Alex na naghahanda, habang kinakausap ng lalaki ang kanyang ina, biglang sinakal ni Alex ang lalaki hanggang mamatay. Isa palang assassin si Alex na tumatanggap ng kontrata kung sino ang ipapatay. Bumalik siya sa kanyang kotse, at nagpadala ng mensahe na tapos niya na ang mission. Sa kanyang pag-alis nakalimutan niya kung saan niya inilagay ang susi, ito pala ay nasa kanyang bulsa, dahil inakala niya na naiwan niya sa crime scene. Sa kabilang dako, sa lugar ng El Paso, Texas, isang bata na gumuguhit, may dalawang lalaki na nag-uusap, ito pala ay ang ama ng bata na si Beatrice, at ang isa ay si Vincent na isang FBI agent, pakay nila ang ama ni Beatrice dahil isa itong drug lord. Binibenta niya si Beatrice para sa panandaliang aliw, nang magsimula na sila at sinubukan na ng bata na alisin ang damit ni Vincent. Ngunit ayaw gawin ni Vincent dahil gusto niya lang makipagkwentuhan, gusto ni Beatrice simulan kaagad upang makarami siya ng customer kaya nakita niya ang nakatagong microphone, mabilis niyang tinawag ang ama. Nagmadali naman si Linda na pumunta upang tulungan si Vincent, wala nang maisip na paraan ang tatay ni Beatrice at hinostage ang kanyang anak. Natakot ang bata sa pangyayari at kinagat niya ang kamay ng ama kaya nakakuha ng pagkakataon si Vincent at nahulog sila sa bintana. Sa kasamaang palad namatay ang ama ni Beatrice, kaya nagalit ang opisyal ni Vincent na si Gerald dahil wala na naman silang lead sa kaso na kanilang iniimbestigahan. Kinaumagahan sa Mexico City, dinalaw ni Alex ang matalik niyang kaibigan na si Mauricio, habang nag-uusap, nabanggit ni Alex na binabalak niya ng magretiro dahil nakukonsensya na siya sa kanyang pinapatay, at higit sa lahat makakalimutin na siya sa mga bagay. Subalit hindi pumayag ang kaibigan dahil bahagi na sa kanilang buhay ang pumatay, kaya binigyan niya muli si Alex ng panibagong misyon. Pagkatapos, bumalik si Alex sa kanyang tinutuluyan na hotel, ngunit nalimutan niya kung anong kwarto siya tumutuloy, buti na lang pinaalala sa kanya ng service crew. Agad siyang uminom ng gamot upang manumbalik ang kanyang pakiramdam, pagkatapos, sinusulat niya ang mga impormasyon sa kanyang kamay upang hindi niya makalimutan. Nakipagkita siya kay William na isang contractor, upang pag-usapan ang susunod na target at umalis, pinag-aaralan niya ang taong papatayin. Samantala, si Vincent ay pinuntahan si Beatrice upang personal na sabihin sa bata na isailalim siya sa pangangalaga ng gobyerno na nangangalaga ng mga bata para siya ay maprotektahan. Kinagabihan, kumilos na si Alex at pinasok niya ang bahay ng target, upang kunin ang USB bago patayin. Subalit dumating ang kanyang anak na naghahanap sa ama kaya sinakal na lang ito ni Alex hanggang mawalan ng hininga. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe kay William na tinapos niya na ang target, ngunit sa loob ng kotse ay minasdan niya muli ang picture ng kanyang pinatay ang asawa at anak, nakukonsensya siya sa kanyang ginawa. Kinabukasan, pinuntahan nila Vincent at Linda ang bahay ng biktima, nakaharap nila ang kapwa agent na mayabang na si Danny, kinausap ni Vincent ang asawa kung may tinatago ba ito, dahil ang bolt lang ang pakay at wala ng gamit na ginalaw. Sinagot ng asawa na isang simpleng pagnanakaw lang ang nangyari. Sa kabilang dako, nakipagkita si Alex sa kanyang kapatid, ito ay hindi na makapagsalita kaya pinapaalaala niya sa kapatid ang nilalaro nila noon ng 2 coins. Sa headquarters, kinausap ni Vincent ang team dahil ililipat sila sa ibang kaso, dahil sa palpak na operasyon noong hinuhuli nila ang tatay ni Beatrice, hindi pumayag si Vincent subalit wala din siyang nagawa. Habang hinahatid ni Vincent si Beatrice sa kanyang bagong tinutuluyan, si Alex ay nakabuntot din pala. Nangako si Vincent kay Beatrice na ligtas ang kanyang tinutuluyan at umalis, kinagabihan, pinasok ni Vincent ang bahay, dahil si Beatrice ang kanyang sunod na target. Ngunit nang nakita niya na bata pala ang target, hindi niya tinuloy ang pagpatay at nagmadaling umalis. Kinaumagahan, nakipagkita si William kay Alex, upang takutin at hiniling na ipawalang bisa ang pagpatay kay Beatrice, dahil kung ipagpatuloy ang pagpatay sa bata si William ang kanyang hahabulin. Dahil sa pangyayari, tinawagan ni William ang kanyang boss na si Devonna, isang negosyante, at malawak ang koneksyon sa gobyerno. Pinaliwanag ni William na tinatakot siya ni Alex, katunayan nasa kanya ang USB bilang ebidensya. Hindi natakot si Devonna sa sinabi ni William at sinabing siya na ang bahala sa lahat. Kinagabihan, uminom si Alex sa bar, may isang lalaki na binabastos ang babae kaya nakialam siya dito dahil maingay at pinaalis,
nagpasalamat ang babae kaya buong gabi silang nagsama at may nangyari sa kanila. Nang gabi din iyon, magkasama si Hugo at Linda. Sinabing masyadong personal sa kanya ang mission dahil sa kanilang lugar ay maraming nawawalang batang babae sa edad ng 13 taong gulang. Pagkalipas ng ilang araw ito ay matatagpuan na patay, dahil ipinagbili sila sa mga parokyano para sa panandaliang aliw. Habang natutulog si Alex, napanaginipan niya ang bata na pinapatay. Nagising siya at nagtatanong sa babae kung nasaan ito. Sa kabilang dako, totoong pinatay si Beatrice, dahil natagpuan ni Vincent ang bata na wala ng buhay. Balik kay Alex, habang nag-aayos upang umalis, nakita niya sa balita na si Beatrice ay pinatay, kaya tinatanong niya ang babae kung magkasama ba sila buong gabi, dahil inakala niya siya ang pumatay sa bata. Pinatutuhanan naman ng babae na magdamag silang nagsiping. Dahil doon, pinayuhan niya ang babae na pansamantala muna itong hindi lalabas dahil baka madamay ito sa gulo na ipinagtaka ng babae. Habang papaalis, nagmamasid si Alex at nakita niya ang bomba sa ilalim ng kanyang kotse. Hindi nagtagal, may bumaril na sa kanya. Ito pala ay si Mauricio na kanyang matalik na kaibigan, subalit ang babae ay naparoon upang ibigay ang gamot kay Alex para sa Alzheimer. Ngunit huli na ang lahat, tinamaan ito at namatay. Dahil sa pangyayari, hinarap ni Alex ang kaibigan hanggang nahuli niya ito. Pagkatapos, tinali niya sa kotse ang kaibigan at nilagay ang babae sa likod, at naglakad habang si Mauricio ay humihingi na kapatawaran kay Alex subalit hindi na nakinig si Alex at pinasabog ang kotse. Sa kabilang dako, si Hugo ay papauwi na sa kanilang bayan, subalit nakita niya sa balita na pinatay si Beatrice, mabilis nagbago ang kanyang isip. Balik sa pinangyarihan, wala silang nakikitang baka sa crime scene maliban sa gamot na kumalat sa sahig, at pinag-utos ni Vincent na agad ipasuri ang gamot sa crime lab. Agad nakipagkita si Hugo kay Vincent upang sabihin na ipagpatuloy niya ang misyon kahit wala pa hintulot sa nakakataas. Sa kabilang dako, si William ay nag-iensayo sa gym, may isang lalaki na nakahood at papalapit sa kanya, bigla siyang binaril na walang nakakapansin. Pagkatapos, nagpunta si Alex sa abandonadong bakery upang doon magtago, tinitignan niya ang laman ng USB, doon, natuklasan niya ang dahilan kung bakit pilit pinapapatay si Beatrice. Dahil pala ang anak ni Devonna ay paulit-ulit na ginagalaw ang bata kaya mas tumitindi ang galit ni Alex, kasama din ang voice recording nila ng negosyante na pinatay ni Alex. Upang hindi niya makakalimutan, sinulat niya ang buong detalye sa kanyang kamay. Sa kabilang dako, pinuntahan ni Hugo at Vincent ang asawa ng biktima upang magtanong para sa karagdagang impormasyon, subalit wala itong sinabi sa kanila. Samantala, si Randy ay pinuntahan ng kanyang ina na si Devonna dahil natatakot na ito sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga konektado sa kanya, kaya pinababakasyon ito ni Devonna sa El Paso at siya na ang bahala sa lahat. Pagkatapos, tinawagan ni Alex si Vincent upang itanggi ang paratang na siya ang pumatay kay Beatrice at ito ay si Mauricio dahil hindi siya pumapatay ng bata. Inamin niya na siya ang pumatay kay William at Mauricio. Nagtatanong si Alex kung ano ang motibo sa patayan. Sinagot niya ito na si Randy ang punit dulo sa mga pangyayari at may isang mayaman na negosyante ang pumuprotekta sa kanya at kayang paikutan ang batas at kayang magbayad ng magagaling na abogado. Nakikita ni Vincent ang lalaki sa labas na may kinakausap, dahil nakuha ni Linda ang lokasyon ng tawag, mabilis silang tumakbo upang hulihin si Alex sa labas, subalit wala na ito. Kinagabihan, habang naliligo si Mary Ann, bumalik si Hugo upang tanungin muli kung may napansin ba siya sa asawa bago pinatay. Dito niya na sinabi takot na takot ang kanyang asawa habang kausap si Devonna lalong-lalo na sa pangalang Alex na kanilang inupahan para pumatay. Nang gabi din iyon, nagsagawa si Randy ng despedida party habang si Linda at Hugo ay nagmamasid sa paligid. Si Vincent naman ay nanatili lang sa kotse dahil baka si Randy ang susunod na target ni Alex. Malakas ang kutob ni Vincent at nagmadaling pumasok. Si Alex naman ay nagsimula na, habang natutulog si Randy nilapitan niya lang ito at binaril sa ulo. Matagumpay niya itong napatay, habang si Vincent ay paparating sa kwarto nakita nila si Randy na wala ng buhay. Walang bakas na iniwan si Alex subalit nakita siya ni Vincent at kanya itong hinabol. Nagkaharap silang dalawa, at pinaliwanag ni Alex na binigyan niya lang ng hustisya si Beatrice, kaya pinigilan ni Vincent si Hugo na barilin si Alex, at hinayaan na makaalis subalit binaril pa rin siya ni Hugo kaya natamaan ito sa tagiliran. Dahil sa sugat at bumalik na naman ang kanyang pagkakalimutin natulog siya sa loob ng sasakyan, tiyempo naman may nagruronda na polis. Nakita ang kanyang sugat at baril, kaya sinubukan siyang hulihin, mabilis niya itong napatay. Pagkatapos, bumalik siya sa abandonadong gusali upang gamutin ang kanyang sugat. Sa police station,
nakuha na nila Vincent ang pagkatao ni Alex. Ito ay nakatira sa abandonadong bakery kaya pinuntahan ito ni Hugo, subalit wala siyang nakita kundi puro kalapati, hindi niya alam nag-aabang lang si Alex sa ilalim kung makikita siya ni Hugo. Agad siyang bumalik sa police station at sinabi kay Linda at Vincent na walang bakas ni Alex ang lugar dahil abandonado ito at puro kalapati lang ang nakatira. Subalit sinabi ni Linda ang huling napatay ay may ipot ng kalapati, kaya hinding malayo na nandoon si Alex. Agad silang bumalik at nakita ang mga tissue na puno ng dugo at wala na si Alex. Pumunta na pala ito sa bahay ni Devon ngunit marami ng kapulisan ang nagbabantay sa pamumuno ni Danny, upang makapasok, pinatunog niya ang mga sasakyan kaya ang lahat na polis ay pumunta sa harapan. Mabilis na nakapasok si Alex at hinarap ang kapulisan habang si Devon ay dinala ni Danny sa ligtas na kwarto, si Alex naman ay papunta na sa itaas, ang kapulisan ay patuloy na naghahanap kay Alex. Hindi nila alam dumaan pala ito sa bintana at mabilis na pinatulog si Danny. Habang papatayin niya na si Devon, ang kanyang baril ay ayaw pumutok, naiwan pala ang pin ng baril, kaya siya naman ang pinatulog ni Danny at tuluyan siyang nahuli. Sa police station, pilit siyang pinapaamin ni Danny ngunit hindi ito nagsasalita, di nagtagal, sinabi niya kay Danny na gusto niyang makita si Vincent. Samantala, sa himpilan ni Vincent may dumating na sulat at nakapaloob ang USB, sinubukan nila itong tiningnan, ito ay mga video ni Beatrice at Randy. Agad niyang minungkahi kay Gerald na isailalim nila sa kustodiya si Alex upang mapaliwanag ang kanyang panig. Mabilis sinang-ayunan ni Gerald ang mungkahi at mabilis na kinuha si Alex at dinala sa hospital. Sinabi ni Alex na may isa pa siyang USB na tinago at ito ang magdidiin kay Devon dahil maririnig ang usapan nila ni Devon at Elias ngunit hindi niya na ito matatandaan kung saan niya ito nailagay. Samantala, habang nagsasagawa ng check-up ang doktor kay Devon, inutusan niya itong turukan si Alex ng lason sa halagang $10 milyong. Sa laki ng halaga hindi nakatanggi ang doktor at agad sinagawa ang inutos ni Devon, subalit pinaghandaan na ito ni Alex dahil alam niyang may magtatangka sa kanyang buhay. Pagkatapos, hinostage niya ang doktor, at ang tanging hiling niya lang ay makausap si Vincent. Agad lumapit si Vincent habang ang kapulisan ay nakapalibot sa labasan, lumabas si Alex na hindi tiyak kung saan sa kanilang dalawa. Kaya nagkamali ang SWAT sa pagbaril at ang doktor ang tinamaan, mabilis naman si Alex na nakapasok sa kotse, sinabi kung saan niya itinago ang USB at ang naalala niya, tinago niya ito sa litrang BRY ngunit hindi niya alam kung saan ito. Dahil nasabi niya na ang kanyang kailangan, lumabas siya sa kotse kaya pinaulanan siya ng bala at namatay. Dahil patay na si Alex wala nang dahilan upang manatili, habang nag-iimpake napansin niya ang harapan ng bahay ni Alex. Nakita niya ang berry na nabanggit ni Alex kaya agad nila itong pinuntahan at nakita ang USB. Agad nila itong pinakinig sa abogado ngunit hindi pa raw sapat ang ebidensya upang madiin si Devon. Dahil sa mga impluwensya nito at yaman, hindi nila kayang mapatunayan ang voice recording, nawalan na ng pag-asa si Vincent at umalis. Sa pagtatapos, kinagabihan, niyaya ni Linda si Alex na uminom, ipinagtaka ito ni Vincent dahil bihira lang si Linda magyaya. Habang si Devon ay naglalaro ng baraha, may hindi kilalang lalaki na lumapit sa kanya at ginilitan ito sa leeg dahilan ng kanyang pagkamatay. Ito pala ay plano na ni Linda dahil kilala niya ang gumawa sa pagpatay, ito pala ay si Hugo, paraan nila ito dahil kung idadaan sa kaso, malulusutan lang ni Devon ang lahat. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, at mag-like, at paki-click sa notification bell, mag-iwan ka na rin ng comment, maraming salamat po.